Kilalang superpower, maunlad, moderno, at isang malaking bansa ang China. Ngunit gaano man kalaki ang sinuman tulad ni Goliath, kung ang inang kalikasan ang naningil ay wala itong sinasanto. Tila nahaharap ngayon ang bansang China sa mapanghamong hagupit ng kalikasan mula sa kalat-kalat at nagsusulputang mga sinkholes o butas sa lupa na namamataan sa malalaking lungsod nito hanggang sa mapaminsalang baha na rumaragasa dito at namiminsala sa kasalukuyan. Ang isang malaking tanong, bakit nga ba ito nangyayari sa China? Ano nga ba ang dahilan? Yan ang ating aalamin sa videong ito. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Sinong hindi manginginig ang tuhod kung ang lupang iyong kinatatayuan ay bigla na lang guguho at lalamunin ang sinumang nasa ibabaw nito? Tila isang bangungot ang biglaan at nagsusulputang mga sinkholes sa iba't ibang panig ng China, kabilang na ang mga malalaking lungsod at sentrong lugar kung saan ay maraming tao ang maaaring manganib ang buhay. Makikita sa video ang isang kalsada sa China na gumuho at kasamang nilamon ang isang taong nakasakay sa scooter. Nakakagulat din ang sitwasyon matapos ang bahay na ito ay gumuho sa kinatatayuan matapos lumitaw ang malaking butas sa lupa. Ganito rin ang eksena na gumulat sa mga taong dumaraan matapos biglang mabitak ang kalsada sa isang lungsod sa China. Yan at madami pang mga similar na sinkholes na nakunan ng kamera ang isa-isang nagsusulputan. Katulad na lamang ng senaryong ito. Aakalain mong normal lamang ang lahat, ngunit nang di ano-ano'y bigla na lamang nagkaroon ng malaking butas sa kalsada na agad na lumamon sa isang truck kasama ang driver nito. Ang ganitong pangyayari o ang biglaang pagguho ng lupa at paglitaw ng mga sinkholes ay tinatawag na land subsidence. Ang land subsidence ay maaaring dahilan ng natural na fenomena kagaya ng paglindol o maaari ring sanhi ng mga aktibidad ng tao. Ayon sa pag-aaral, 45% o 45% ng total land ng bansang China ay nanganganib na lumubog lalong-lalo na sa mga syudad nito, kasabay ang paglobo ng kanilang populasyon na pumalo na sa 1.4 bilyon katao. Napag-alamang bawat taon, 16% sa urban areas ay bumababa ang elevation ng 10 mm bawat taon at maaaring tuluyang lumubog sa susunod na daang taon. Unang dahilan ng paglubog at pagguho ng lupa sa China ay ang mga malalaki nitong infrastruktura. Ang China ay mayroong lang namang 600 milyong buildings. Ito ang bansang mayroong pinakamaraming buildings sa buong mundo. Bukod sa sentro ng kalakalan, karamihan sa mga buildings na ito ay tirahan ng milyon-milyon nitong mamamayan. Ang bigat ng mga buildings na ito at infrastruktura ang nakikitang dahilan ng mga eksperto kung bakit mabilis na gumuho ang lupa, lalong-lalo na sa mga syudad kabilang na ang syudad ng Tianjin na kamakailan lang ay nagkaroon ng malalaking bitak sa mga kalsada na nagdulot ng agarang evacuation sa mga tao. Nanganganib ding lumubog ang mga syudad ng Harbin, Changchun, Zhengzhou, Pingdingshan, Kunming, Fuzhou, Nanning, Shanghai at ang capital city nitong Beijing dahil sa pagguho ng lupa sa ilalim. Pangalawang rason ay ang over-extraction ng groundwater. Dahil malaki ang populasyon ng China, lalong-lalo sa mga syudad nito, nangangailangan ito ng mas marami ring supply ng fresh water para sa mga kabahayan. Dahil dito, kinakailangang mag-extract at kumuha ng dagdag na tubig mula sa ilalim ng lupa.
Dahil ang groundwater ay naiimbak sa pagitan ng lupa at bato sa ilalim, sa katagalan kapag ito ay nauubos, ay unti-unting gumuguho ang lupa dahil wala nang sumusuportang pressure dito para lumutang ang tinatawag na aquifer. Ang pangyayaring ito ay nagreresulta sa pagguho ng lupa o paglitaw ng mga sinkholes na lumalamon sa kahit anong nasa ibabaw nito. Bago tayo pumunta sa pangatlong sanhi, anong masasabi mo sa kalagayan o sitwasyong ito ng bansang China? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Pangatlong rason bakit unti-unting lumulubog ang China ay dahil sa epekto ng climate change. Dahil sa mas umiinit na temperatura, ang mabilis na pagkatunaw ng mga yelo sa mga polar regions ng Arctic at Antarctic ay nagsasanhi ng rising sea levels. Ayon sa tala ng estatista, tumataas ang water levels ng mundo ng 2.9 mm bawat taon. Ito ay lalong mas malala sa sitwasyon ng bansang China. Dahil sa epekto ng land subsidence at hagupit ng mas malalakas na mga bagyo na nagdudulot ng pagbaha, partikular na sa southern parts ng China na siyang lubhang tinamaan ng grabeng pagbaha, ang mga sasakyan ay parang wala lang na inaanod at mga kabahayan at ari-arian ay tuluyang nilamon ng tubig. Dahil sa epekto ng land subsidence at rising sea water na mas pinalala ng epekto ng climate change at mas malalakas na bagyo. Ayon sa pag-aaral, hindi malabong lumubog ang 40% ng coastal areas ng China sa susunod na 100 years. Dahil dito, upang mapangalagaan ang mga mamamayan, nagpatupad naman ng ilang restrictions at regulations ang gobyerno ng China, lalong-lalo na tungkol sa pagkontrol ng kanilang groundwater usage, upang maiwasan ang labis na pag-extract ng tubig sa ilalim na nagsasanhi ng land subsidence. Kabilang dito ang desalination o ang pagko-convert ng saltwater into freshwater gamit ang mga filtration machines at pag-harvest ng rainwater. Matatandaang ang paglubog ng mga lugar ay hindi lamang sa China nangyayari. Ngunit ito rin ay nararanasan ng ibang bansa at isang malaking problemang kinakaharap ng karamihan. Ating pakatandaan na kahit makapangyarihan, kahit malaki, kahit mayaman o kahit maimpluwensya, kung ang inang kalikasan ang naningil ay wala itong sinuman o anumang sinasanto. Kaya't marapat lamang na wag nating abusuhin ang kalikasan at sa halip ay linangin natin kung anumang biyaya ang ating natatamasa mula sa kanya. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out.